Pasado na nga po sa bicameral ang kabuuang budget na 6.3 trilyon sa taong 2025. Ngunit halata masyado at nakikita po ng taong bayan ang kanilang personal na interes kahit pa sa pagpasa ng batas. Dahil nakikita po natin na priority ngayon ng administrasyon ni Marcos Jr. at ang alyansa o sa buwatan ng Senado at ng House of Representatives dahil ayuda ang kanilang pinapriority. Bakit nasabi ko po mga kababayan na ayuda po ang kanilang priority? Dahil hindi po nila binadgetan ang PhilHealth. Wala po nakuwang subsidy ang PhilHealth ng ang kabuuang budget para sa kanilang ayuda pa lang sa AKAP at sa AIX ay 61 billion. Paano pa yung kanilang ayuda para sa pondo na mahigit 500 billion? Imagine nyo po. Pero yung para sa PhilHealth, para sa kalusugan ng sambayan ng Pilipino, ay ginawa nilang zero. Ano pa yung purpose ng ipinasang batas na Universal Healthcare Services ng ating bansa? Ano yung masasandala ngayon ng mga Pilipino? Ang sabi po sa paliwanag ni Po at ni Escudero, kailangan daw muna gamitin ang nakatabi or naka-reserve na pondo ng PhilHealth, na ang kanilang declaration ay 600 billion, pero ang kabuuan lang pala is 405 billion. Ito po ay mula sa mga contribution ng mga members. Ito po ay para sa mga members. Hindi po ito kailangan gamitin para sa pondo na dapat gobyerno ang magbibigay. Yan po yung subsidiya na sinasabi natin. Ito lang mga kababayan natin. Tandaan natin, marami po sa mga kababayan natin, senior citizen, PWD, na hindi po sila nire-required na magbayad ng PhilHealth. Pero sila po ay nabibigyan ng mga PhilHealth card. Sila po ay binibigyan ng, parang allowed po sila gumamit ng PhilHealth, sa serbisyo ng PhilHealth, na kahit hindi po sila nagko-contribute. So, ibig sabihin, yung mga hindi nagko-contribute para sa PhilHealth, ang gagamitin na pondo ay galing sa mga nagko-contribute. So, ibig sabihin, pera ng ordinaryong Pilipino ang gagamitin para sa mga ordinaryong Pilipino din na hindi pala sila required na mag-contribute sa PhilHealth. So, ang gobyerno, wala na silang subsidiya na ibibigay. Ganun po yung kanilang gusto. Ang galing, Pero ang pondo ng House of Representatives ay tumaas ng sobra doble. Tapos ang kay Marcos Jr., Office of the President, ay dinagdagan ng 5 billion. Grabe, So, dinagdagan nila ang kanilang pondo, pero yung pangkalusugan, binawasan. Ang pensyon ng mga senior citizen, binawasan. Ang budget sa Department of Education, binawasan. Ito, panoorin natin ang patungkol po sa PhilHealth. Pesos. Ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth bigong makakuha ng dagdag na subsidiya kasunod na rin na paglilipat nito ng pondo na aabot sa halos 70 bilyong piso sa National Treasury na kamakailan ay ipinatigil ng Korte Suprema matapos katigan ng hiling ng mga nagpetisyon na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ukol dito. Mula sa 150.92 billion pesos na hiling na budget ng PhilHealth sa susunod na taon para masakop ang premiums ng 25.28 million indirect contributors, 74.431 billion pesos ang inilaan sa ilalim ng National Expenditure Program. Tiniyak naman ng Senado na bagamat walang makukuhang subsidiya ang PhilHealth sa national government, ay hindi naman ito magkakaroon ng zero budget sa susunod na taon. Grabe po, Imagine nyo, zero budget po ang PhilHealth natin. Samantala sila tibang-tiba sa ayuda para sa nalalapit na election. Ayuda katumbas ng vote buying. Sinabi naman ni Dr. Mingita Padilla ng Barangay Health Wellness Party List, kulang na kulang ang naturang pondo ng PhilHealth. Sabi niya na, sobra-sobra daw ang pondo ng PhilHealth. Hindi ho sobra. Kulang na kulang. Meron na kaming ebidensya. Alam niyo ho, natuklasan namin sa kanilang financial statement na audited ng COA. As of 2023-2024 March, meron silang deficit ng 1.25 trillion pesos. Ang tawag nila dito sa deficit na to ay insurance contract liabilities. Ito anya ay mga kailangang bayaran ng PhilHealth na reimbursement, ngunit hindi nabayaran dahil sa kawalan ng pondo. Dagdag pa ni Dr. Padilla, kung gusto ng gobyerno na parusahan ang PhilHealth sa mga pagkukulang nito, ay huwag anyang idamay ang pondo. Talaga bang ito ang
ito ang layunin ng gobyernong ito na tanggalin ang pondo ng PhilHealth. Kasi kung talagang may problema ang PhilHealth at talagang may problema sa pamamalakad, ang solusyon ho ay hindi ho parusahan ang taong bayan. Kung may problema ang PhilHealth, ang solusyon ho ay hindi parusahan ang taong bayan. Grabe no, marami pa palang utang ang PhilHealth na hindi nababayaran. So baka may mga billings pa po sila na hindi nababayaran sa iba't ibang hospital. Pero ginawa na pong hindi binigyan ng budget, hindi na binigyan ng subsidiya. Ibang klase, yung nasa gobyernong ito. Ang kanilang sinasabing prioridad, no, ay ang kalusugan ng bawat Pilipino at paratilihin dapat, no, na magkaroon ng magandang edukasyon. Pero dalawa po diyan ang hindi po binigyan ng magandang pundo. Siniro ang PhilHealth, binawasan ng Department of Education, at ang senior citizen, binawasan. No, pati na rin ang Office of the Vice President na napaka-importante. Kasi sabi nila daw, para bigyan daw po, no, katuparan ang mga pangarap at pangako ni Marcos Jr. Saan po banda? Di ba? Budol. Ang solusyon ay palitan yung mga taong hindi magaling ang pamalakan sa PhilHealth. Tama. Umaasa si Padilla na maibabalik ang hiling na pondo ng PhilHealth para sa kapakanan ng milyong-milyong indirect contributors. Ang grupo namin ay magbibigay ng isang sulat sa Kongreso at sa Senado para nagmamakaawa kami, ibalik ho ninyo sa budget yung hinihingi ng PhilHealth. Gawin ho ninyo 150 billion kasi ito ang kailangan para dun sa 25 million na mga indirect contributors, 25 million na mga seniors, mga PWD, mga indigent o mahihirap. Samantala, kwestiyon naman ito ang PhilHealth kung bakit pinalalabas na mayroong sobrang pera gayong marami itong pangangailangan. So tingnan niyo po, no, napakalaki pala ang ni-request ng PhilHealth, 150.9 billion, no? So ang ibinigay nila is 74.1 billion. Ito po ay expenses lang. So ang subsidiya po, no, ay hindi talaga ibinigay. Kumbaga yung subsidiya sa 150.9 billion ay yun po ang tinapyas. So yung panggastos, pangsahod, siguro pang renta, no, ay 74.1 billion. Yun lang po yung kanilang binigay. Ang subsidiya, zero po. Pero ang budget ng HOR, dinagdagan ng 17.8 billion, di ba? Ang budget ng Office of the President ay dinagdagan ng 5 billion at ang budget ng Office of the Vice President ay binawasan ng 1.3 billion. Ang galing. Ang kawawa po ay ang sambayan ng Pilipino. Kaya ano pang inaantay natin, mga kababayan? So, karapatan natin magsalita. Magsalita po kayo kasi ang iisipin nila, kung walang nagsalita, walang nagrereklamo ng mga ordinaryong Pilipino, tama po ang kanilang ginagawa. Magsalita na po kayo, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po everyone.